praise and glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the great healer and provider. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. We praise you. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ito ang katuparan at kaganapan ng kaligtasan ng tao. Sa iyong muling pagkabuhay, O Diyos, nagkaroon kami ng malaking pag-asa. At Ikaw, Panginoon, ang naglagay nito sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat maraming mga taong nandito dahil sila, Panginoon, muli ring nabuhay dahil sa buhay na pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin, Ama, na kumilos ka ng may kalakasan tulad ng pinasasabi mo sa kanilang lahat, Panginoon, na kaming lahat ay pinagaling mo ng lahat sa pangalan mo, Diyos. Salamat sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. Father in heaven, punuin mo ng kalwalatian ang lugar na ito. Ipadama mo sa amin na gay tunay at makapangyarihang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Inaamin na po namin na kaming lahat ay tagumpay. Gamitin ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit at sa aming kalagitnaan, maranasan ka ng aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Ang lahat ng pumalakpak, answered prayer na. Sabihin niyo, good morning! Good morning! Holy Spirit! Take over in my heart. Lahat ng may mga puso, nandun si Jesus. Pinasasabi ng Panginoon, dahil sa muling nabuhay, kayong lahat ay Kanya nang pinagaling. At pinasasabi ng Panginoon, dahil sa muling nabuhay, ang lahat ng inyong mga problema ay Kanya nang dinala. At pinasasabi ng Panginoon na muling nabuhay, na kayong lahat ay mayaman na. Taas ang kamay. Gusto niyo talagang yumaman. Sundin ang kanyang kalooban. Ang utos ng Diyos. Amen. Raise up your hands and worship the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo umawit sa Kanya. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tagi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ang buhay iniwan. Upapabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Lahat na tayo sumaman, taas ang kamay. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tagi kong sandigan. Pangako mo'y sapat, magpakailanman ako ay iniwan. Umapabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tagi kong sandigan. Pangako mo'y sapat, magpakailanman ang buhay iniwan. Umapabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. The Gospel of the Lord Jesus Christ is according to St. Matthew, chapter 28 from verse 1, the following verses. Matthew chapter 28 from verse 1, following verses. After the Sabbath, at dawn, the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes
were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. Has risen. Just as he said, come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him now. I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greeting, he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Purihin natin si Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Buhay si Jesus. Ulitin mo, sabihin mo, huwag kang matakot. Buhay ang Panginoon. Brothers and sisters, dito natupad ang pangako ng Diyos. Ang Panginoon, He was fulfilled His mission. Kung paano po na ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. At ito ang ating dapat ikagalak. Sabi nga kanina, kung hindi nabuhay ang Panginoon, ang ating pananampalataya ay baliwala. Subalit dahil sa pagkabuhay ni Kristo, ang kaligtasang pangako niya ay natupad na sa ating buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ikagalak po natin ngayon. My name is Resurrection. Diba? Dati ang pangalan ko hindi Resurrection, patay. At may demonyo. Ang middle name ko ay Devil-less. Devil-less dati. Ngayon ay Devil-less na. Ang less ng demonyo. Wala ng demonyo. At hindi lang yun. Resurrection, Devil-less, at tapos ginawa pang International America. Kaya kayong lahat matutupad ang pangarap mong maarating sa Amerika. Matutupad ang pangarap nyong maarating sa Canada. Lahat ng bansang napuntahan ko, matutupad ang pangarap nyo sapagkat buhay ang Panginoon. Amen! Ano ang pinakamatinding reason at pinaniniwalaan natin at ang Diyos ay buhay? Dahil ba wala ang bangkay niya doon? Yes! Wala ang bangkay doon ni Jesus. Isang ebidensya na buhay ang Panginoon. Wala ang bangkay niya doon sa libingan. Ang bangkay ni Buddha nandun sa libingan. Ang bangkay ng kung sino bang mga founder na kanilang mga church nasa libingan lahat. Subalit the founder of the Church of Jesus, which is Jesus Christ, He is not dead. He is not there in the tomb. He is alive forevermore and always alive in the life of those who believe on Him. Amen! At ang para sa akin in my life, my personal evidence that He is alive dahil ang laging panalangin ko ay Kanyang tinutugon. Wala tayong panalangin hindi tinutugon ni Jesus. Kaya't ang Panginoon ay buhay. Dahil kung hindi na tumutugon siya, kung hindi tinutugon ang ating mga panalangin, hindi na ako mananalangin. But because He always answer our prayers, siya'y buhay na buhay at nai-encourage tayong laging makipag-usap sa Kanya. Amen. Purihin natin siya. My topic for today for 30 minutes, mga kapatid, is the benefits of Christ's resurrection. The benefits of Christ's resurrection. Siguro po ang daming benefits na tinatanggap nyo bilang OFW. Ano-ano mga benefits ang tinatanggap nyo? Nagkaroon kayo ng boyfriend. Nagkaroon kayo ng husband na gwapo.
Yumaman kayo. Di ba? Ang daming the blessing, ang daming benefits ni Lord para sa atin. Kaya nakikita po natin ano ang biyaya, ano ang benefits of Christ's resurrection. At tandaan po natin ang pangangaral natin bilang mga Kristiyano. Ang tunay daw na Kristiyano ay nagpapahayag na nakasentro sa katotohanan na ang Diyos ay muling nabuhay. Na ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ay nakikita kang sumusubo. Na ang Diyos ay nakikita ka na nagpupuri sa kanyang banal at dakilang pangalan. Amen. Center in the resurrection, center our preaching in Christ who is arise, nabuhay na maguli, so that believers may have victory over sins and death and receive the blessing of eternal life. Ang tanggapin, ang biyaya na pinangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Brothers and sisters, the first benefits of Christ's resurrection in our lives, first, it is the foundation of our salvation. It is the fulfillment of the promise of God that those who believe in the Lord Jesus Christ will never perish but have an everlasting life, na magkakamit sila ng buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Diyos, na buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tinitiyak ko po sa inyo, what is the salvation that Jesus Christ done on the cross of Calvary? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid kay Kristo, ito ang sinasabi ng Bible, we are saved when Jesus arose from the dead. Ang Panginoon Jesucristo ay iniligtas ka na ngayon sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo na ngayon. Dahil si Kristo'y buhay sa puso mo, huwag ka nang magkakasala. Iwasan mo na yung driver na nanliligaw sa iyo. Amen. We are saved in the power of sin because He is alive in our lives. Nabuhay din si Kristo sa ating buhay. And because He is living in your life, hindi na dapat magpatuloy sa pagkakasala ang mga taong buhay ang pananampalataya kay Jesus. Amen? Yan kaya pinindot yung video yung nakaraan, hindi mga pinindot eh. Naka-on! Di ba? Panay ang kuhang ganun, hindi pala pinindot yung video. Naka-on ay! Kaya healing lang yung nakuha. Healing lang. Nung nagpalit ng battery, saka lang pinindot. Hallelujah. Okay, so ano pa? Kasi ang sabi ng Bible, Romans 3:23, all have sinned and fall short from the glory of God. Ang lahat niya ay nagkasala kung ay bababa. Ayan, ang gaganda. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ay makakasalanan, kaya bitawan mo yung biskwit na yan. Purihin ng Diyos. Tinitiyak ko sa inyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagko sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, at kayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Ayan ang pagpapala! Ayan ang biyaya! Ayan ang biyaya! So Romans 3:23, all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat ay nagkasala at naging alipin tayo ni Satanas. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Kristo'y kanyang muling binuhay upang ang mga namatay dahil sa kasalanan ay muling buhayin at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan patungo doon sa kalangitan sa ating Panginoong Jesucristo na nalulugmok sa ala ng Ama.
sa langit na kinaroroonan niya. Number 2, Hingal-hingal. iniligtas tayo ng siya'y muling mabuhay. Sa presensya ng kasalanan. Sabi po ng John chapter 8 verse 34. Ano ang sabi ng John chapter 8 verse 34? Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 8 verse 34. Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Ang nananatili sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. You are always in the presence of sin. If you are not saved on that power of sin, you are enslaved of sin. At ang alipin ng kasalanan ay nananatiling alipin. Subalit ang si Kristo'y muling mabuhay, ipinasasabi niya sa inyong lahat na kayo'y kanyang iniligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. At pinasasabi niya na tayong lahat ay kanya nang iniligtas sa presensya ng kasalanan. At tatanggapin natin ngayon ay ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Amen po ba? Amen? Sa buhay na walang hanggan. So remember, brothers and sisters, the first benefits, the salvation that promised by the Lord. When you have faith, living faith, you are saved in the power of sin. You are saved in the presence of sin. And you are saved in the penalty of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyernong kumukulong asupre. Subalit, dahil sa pagkabuhay ni Kristo, lahat na buhay ang pananampalataya ay may buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lahat ng pumapalakpak yan. Nag-alaga, magkaka-boyfriend. At lahat ng pumapalakpak na may asawang walang anak, magkakaanak. Bigyan lang niya ng panahon. Wala dito yung walang anak. Bigyan lang nila ng panahon. Kaya hindi nagkakaanak, walang panahon. Parang taong walang panahon sa Diyos. Hingi ng hingi sa Diyos, wala namang panahon makipag-usap sa Diyos. God is always waiting for us because He is alive. Naghihintay siya, nakausapin mo siya, naghihintay siya, nakabay kayo may problema sa employer mo, may problema kang pinansyal, mayroon kang sakit at karamdaman, naghihintay siya, nakausapin mo siya sapagkat siya'y buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen po ba? So niligtas niya tayo doon. The second benefits of Christ's resurrection is not only salvation, but sabi ng Bible, the second benefit is He provides the power to live for God. Kung si Kristo'y nabuhay, na maguling yan, at tayo mananampalataya at buhay ang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 16, mula sa verse 15, sabi ng Bible, at ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda. Sabihin niyo tanda. Magtataglay kayo ng ganitong tanda, hindi po matanda. Ang sinasabi ng Bible, magtataglay kayo ng ganitong tanda. Sabihin niyo tanda. Hindi matanda. Sign. Ang sign, ang tanda na matanda, nag-uubanin. Subalit ang tandang ipinakikita ng Panginoon
sa mga nananalig kay Kristo, sila'y magtataglay ng ganitong tandaan niya ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Dahil siya'y muling nabuhay, ang kanyang pangalan ay makapangyarihan at higit sa lahat ng pangalan ng kapangyarihan niya ay makapagpapalayas ka ng mga demonyo. Tandaan nyo, demonyo hindi yung biyanan mo. Mapapalayas mo ang demonyo. Mapapalayas mo ang masamang espiritu, hindi yung anak mo. Mapapalayas ang lahat ng evil spirit because the power of the Lord in His name, ang pangalan niya ay makapangyarihan dahil siya'y buhay. Kung si Kristo'y patay, ang pangalan niya ay walang kapangyarihan. Subalit dahil sa kanyang muling pagkabuhay, naganap. Sabihin niyo, naganap na. Naganap na tayong lahat ng mga sumasampalataya ay taglay ang kapangyarihan ni Jesus. Amen! Sabihin nyo, power! Sabihin nyo, I have power! Nasa kamay, ang lakas ng power. Dumadaloy ang kapangyarihan ni Jesus. Ang kapangyarihan ni Jesus kapag tumatas ang kamay ay nararamdaman, nararanasan. At dahil nararanasan nyo ang kanyang kapangyarihan, magagawa nating lahat, ang lahat ng bagay dahil si Kristo ay nasa sa ating katawan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, magagawa natin ang lahat ng bagay. Hallelujah! Buhay na ba kayo? Bakit kayo nagkaroon ng bagong buhay? Dahil nabuhay na muli ang Panginoon. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon, wala tayong bagong buhay, lahat tayong mga patay. Dahil sino ba ang sasampalatayan na natin? At ang pananampalataya natin kay Jesus kung siya hindi nabuhay, useless. It is futile. Inutil at futile. Walang kwenta. Walang halaga. Ha? Pero dahil si Kristo'y muling nabuhay, tayo mga patay dahil sa kasalanan ay kanyang muling binuhay at tinupad niya ang kanyang pangako, ang buhay na hahantong sa langit. Lagay ang kamay sa inyong puso. May puso ba kayo? Kaya wag na kayo makipag-away sa inyong mga mister at sasabihin mo, wala kang puso. Amen? Kaya sabi po na Romans chapter 6. Sabi na Romans chapter 6 verse 14. Ito ang sabi ng Bible. Romans chapter 6 verse 4. Verse 4. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 6 verse 4, we were therefore buried with Him. Tayong lahat ay nalibing din. Na si Kristo'y mamatay at inilibing. Ito yung sinasabi ni Kristo na mayroon akong bautismo na hindi nyo kayang tanggapin. At ang sabi ron, we were
death. In order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life in Christ. Purihin si Jesus. Dahil sa muling nabuhay, dapat ang buhay mo ay kagaya na ng buhay ni Jesus. Hindi magagalatin, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi plastic at cellophane o Tupperware, kundi makatotohanan ang buhay, sinasabuhay, ginagampanan ng tungkulin, ginagawa niya ang utos ni Jesus sapagkat ang buhay na pananampalataya ay nakaakibat ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen! At yun, ang dapat makita sa atin, hindi yung ang tagal-tagal na natin sa gawain, nagtatampuhan, ayoko na! Sabi nga, umiiyak si Mary Magdalene. Ha? Bakit umiiyak? Sapagkat walang tiwala sa sinabi ni Kristong, tandaan ninyo, pagkatapos ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Eh yung mga alagad, makakalimutin, buti pa yung mga babae, matandain. Ha? Lahat yan itinatanim nila sa puso yung mga babae, madali ang magtanim ng sama ng loob. Diba? Madali. Pero dahil si Kristo'y muling nabuhay, yung dating matampuhin at dating masamain ang kalooban, ngayon binago ang buhay nila at may buhay silang taglay, ang buhay na bigay ni Jesus. Amen? Ay yung mga lalaki, kung sila lang ay matandain, sana maagang-maaga silang inabangan ang 3 araw. Pero niwala sa disciples ni Kristo, walang nag-abang. Hindi natandaan ang aral ni Jesus. Parang sa fellowship na ito, minsan di natin matandaan, kaya di natin may sabuhay ang salita ng Diyos. Ay yung mga babae matandain. Kaya madaling magsabuhay ng salita ng Diyos yung mga babae. Yung mga lalaki, ang tatagal na sa gawain tayo minsan, nakakalimutan natin, di natin matandaan na si Kristo'y muling nabuhay na, at kung si Kristo'y muling nabuhay na, may bagong buhay na tayo, kaya bagong-bago na ang ating pagkatao. Wala na ang ating pagkatao, siya'y bago na, at ang Diyos ang nagahari sa Kanya. And finally, sa lima dancer, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng maraming salita. Nalaman ko ang susi ng iyong mga himala. Sa gabay ng likod niyang pinapala. Everybody! Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon, sisilipin ang biyaya. May pagsubok man, ay hindi ay kaya. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagkahan sa landas ng pamahana. Everybody! Finally, may laya na. Ako ngayon may laya na. Finally, may laya na. Ako ngayon may yaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, sabay-sabay! Yes! Finally, 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 yes! Finally, yes! Finally, finally, sabay-sabay! Yes! Finally! Taas ang kamay. Ang
Ang gaganda ng mga dancer. Parang si Mama Mary at si Mary Magdalene. Mahihinhin kumilos. Dalawang bahagi. Colorful at saka white. Ang white, ang ibig sabihin po ay purity. Ang colorful, it means praise. Mahilig magpuri sa Diyos. Praise. Ha? Kaya yan po ang dapat larawan ng buhay ng tao. Ang taong malinis ang kalooban kapag magpuri sa Diyos, bigay na bigay. Amen. Bigay todo. Harap sa katabi mo. Sabihin mo, pinapasabi ng Diyos. Dahil umaten ka, may himala kang tatanggapin. Sino naniniwala? Alam nyo, I pray to God na pag-uwi nyo ng bahay, may sorpresa ang Diyos. May sorpresa ang Diyos sa inyo. It is the gift of God for you in His resurrection. As Easter Sunday, pag-uwi mo ng bahay, may sorpresa ang Diyos sa iyo. The gift of God. Mga kapatid, kung anong ini-expect mo, kung anong inaasahan mo, it will happen to you. If you have faith, which is alive faith, buhay na pananampalataya, manalig at magtiwala sa Panginoon. Because the benefits of Christ's resurrection, it is the foundation of our salvation, that we are saved from the power of sin, that we are saved from the presence of sin, and we are saved in the penalty of sin. Iniligtas tayo ng Panginoon, kaya nakatitiyak tayo. It also provides the power to live for God. Kapangyarihan upang tayo mabuhay na laging kapiling ng Diyos, kasama ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kung bakit nagawa ni Mama Mary at ang pananalig natin bilang Katoliko na siya'y naging banal, wala siyang naging anak na iba. Yung sinasabing kapatid ni Kristo ay mga kamag-anak niya, na ang tawag sa Greek word ay AH, na ang translation ay pwedeng kapatid. Pagmamahalan ko. Wala na, O Lord, na makapag-ihiwalay sa pagmamahalan natin. Dahil ika'y muli nang nabuhay, naganap mo na ang lahat. Presence of God. I know the power of love is moving because the love is our God.
ang pag-ibig ay ang Panginoon na dumadaloy ngayon sa lahat ng nananalig sa Kanya. Sa Kanyang muling pagkabuhay ay nabuhay ang ating pananampalataya. Nabuhay ang ating buong pagkatao. Ang abang-abang mga tao ay ginawa niyang karangalan. Binigyan ng karangalan at Kanyang itinaas dahil sa Kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang Panginoon ay nagmamadali na gusto niyang makabalik sa Kanyang trono upang i-report sa ating Amang nasa langit na tayong lahat ay iniligtas na niya at nagawa na niya ang Kanyang misyon na kaligtasan para sa atin. At sa pagkakaluklok niya sa trono ng Diyos sa kanan ng Ama, masayang nag-uusap ang ama't anak dahil natutuwa siyang nakikita kayong nakataas ang kamay, ang Kanyang mga iniligtas. Panginoon, salamat. Nagtitiwala po kami sa iyong pinasasabi ngayon na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kayang-kaya mong gawin ang lahat ng aming mga naisin. Kayang-kaya mong gawin maging ang aming karamdaman. Sinabi mo na, Panginoon, na dahil sa iyong muling pagkabuhay, kaming lahat ay iyong ang pinagaling. Na dahil sa iyong muling pagkabuhay, kaming lahat ay iyong iniangat at kami iyong iniligtas at kaming lahat ay iyong pinasagana. At wala nang makatatalo sa amin sapagkat ikay higit na makapangyarihan. We declare that we are more than conqueror, and no one can defeat us because greater is Jesus, who is alive and He is in our hearts, than Satan who is in this world doing something bad for those people who are against to Christ. Salamat sa mga nananalig kay Kristo dahil tayo Kanyang iniingatan hanggang katapusan ng mundo. Panginoon, inaangking ko po na kaming lahat ay tagumpay na. At sa pag-uwi, Panginoon, wala nang karamdaman, wala nang may sakit, wala na, Panginoon, na mga ginawang kaaway. Kami yun ang pinagpala, kami yung niligtas. Kaya tinaangkin namin kaming lahat answered prayer. Kaming lahat ay tinugon mo at pinagpala as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Raise up your hands. Kasama ang inyong mga prayer request. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Pagpalain ang mga prayer request na yan. Daluyan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamagitan ng inyong mahal at handog, nagpapatuloy ang ministeryo ng Panginoon. Hallelujah. Ialay niyo ng buong puso. Ibigay niyo sa Panginoon ang buong puso ang inyong panghandog. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And Lord, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. And Lord, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give you thanks and praise. We give you thanks, Lord. We give thanks. Akapin ang katabi. Sabihin nyo, magaling ka na. Dahil mahal ka ng Diyos. And may the Lord God bless us all, now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Pili po tayo nakatayo at sama-sama po tayong manalangin. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naglahanap ng pagkukom ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga iyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos.
panganib sa umang nabitang. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak ko na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok, pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasama ng araw kung dumating. Kahit na mabuwala sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at matitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood, iyong mamasdan. Iyong pasasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak, iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsin, di ka maano sa mga serpiente iyong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y ikinanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hinahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas, at ang bawat isa'y paralangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi bumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balak upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Iringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Si Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord God. We give you thanks and praise. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Diyos at Espiritu Santo, Jesus.